Okay, so we're back po tungkol dun sa continuation po ng live po namin. Actually live video namin tungkol dun sa mga sasagutin naman namin yung mga ibang mga question po ng mga ating viewers, okay, sa ating mga members. So dito po kasi ayon doon sa mga tanong dito, may tanong kasi bakit to naging 10 PM to 6 AM nagkaroon ng cut-off sa clicking. Kasi according kasi kay IT, yung 10 PM to 6 AM is wala naman siya masyadong nagkiklik, no? Ngayon, yung dahil doon, kinakailangan niya yung oras na yun kasi si IT kasi natin is nasa New Zealand. So from 10 PM, kung 10 PM dito sa atin, sa kanya puro is mga about 5 AM, no? So nagigising siya ng mga ganong oras. So pag nakita niya walang nag-click, yan, may mga ginagawa siya ng mga pinapalit kasi medyo kumpara sa bot, mas matrabaho yung web. Kaya yun, kumbaga parang time talaga ni IT doon. Pero kapag okay na yung ano natin, kapag na okay niya na yung sa AdSense natin, meron tayong ads, sabi nga sa inyo, dapat lahat makiklicking na pag may ads na tayo, kasi tapos tataas na rin yung pointing system nun or yung clicking nun, tataas na rin po yun. Okay? So ngayon, sabi nga, yung dati nating 30 seconds, ginawa natin 40 seconds ngayon. Kasi kung meron kayong nakikita sa ads sa mga ibang web, so napapansin nyo ron, yung ads nila, bihirang-bihira yung umaabot ng 30 seconds. Kasi supposed to be 30 seconds yung pagkakaalam namin, no? Pero ang sabi naman ni IT, dapat kasi may spacing tayo. 40 seconds, doon muna tayo. Kasi baka biglang palikutin kasi ni AdSense, si Google Ads, yung mga web natin. So at least, naka-ready tayo for 40 seconds. Okay? So yun naman ang, kaya ginawa namin 40 seconds. Okay. So ngayon, isa sa mga i-discuss namin sa inyo is magkakaroon din tayo ng new product. So doon pa rin sa web natin na yun, no? Yung web pa rin natin na ginagamit ngayon, doon din natin ilalagay yun. Pero doon ilalagay natin na yun talagang grade level per subject at per year. Pero wala siyang tasking points. Okay? So magiging pointing niya lang is, halimbawa, kung 100 yung question na yun, so kung naka 25 siya, magiging 25 out of 100. So ibig sabihin, tama yung 25 out of 100. So kung tuloy-tuloy niya kiklik yun, hanggang sa ma-reach siya 100. No? So pwede niya i-reset yun. Yun yung for student na natin. So actually, medyo ginagawa namin na medyo maganda-gandang incentive scheme yun. Kasi ang sistema nun, ibibenta lang mismo natin yung codes. No? Yung codes lang mismo ibibenta natin doon. So hiwalay ito dun sa ating parang ginagawang networking system, hihiwalay natin to. Pero kagandahan dito kasi kung kayo ay nasa PTA ngayon, no, hindi kayo kasi ngayon kasi makausap namin mga PTA sa mga school. So kung nasa PTA kayo, pwede kayo magsabi dun sa mga ibang parents nyo na, meron kaming binibentang ganito. Pwede mag-review yung anak nyo. No? Kasi yung mismo ginagawa naman namin doon, yung nilalagay naman natin dyan, yun yung mismo pinag-aaralan ng mga student. At yan ay continuous development. No? Tuloy-tuloy namin pag-develop niyan. So, actually, personally, pag wala akong ginagawa, ako yung nag-check ng mga test, yung mga palyadong nailagay kasi doon may mga typo error. So inaayos ko po yung mga typo error na yan. Unti-unti ko pong inaayos yan. Ginagawa ko po yan pag free time ko.
tinatrabaho ko po talaga yan sa bahay. Actually kasi syempre, bukod dun sa may work kami, pagdating naman dyan sa natin, double time ko naman po na trabahuhin po yan. So, actually si Ma'am CEO nyo minsan, pag ano siya rin po yung naggagawa ng test, siya rin po yung nag-upload doon. Okay? So yun, yung gagawin natin yun, yung gagawin natin yung new product na yun, actually di-develop pa ng IT ulit yun, no? Kasi yung hindi siya pwede rin sa ano natin, dahil kasi ang problema kasi rin sa atin, okay sana yung ginawa na namin dati. Ang problema namin kasi doon, sinasagot na kasi yung iba, puro grade 1 lang. Ang daya eh. Di ba? Puro grade 1 lang sinasagutan ng iba. Hindi nyo challenge yung sarili nyo. So kaya ngayon, ginawa na namin random siya. Pero kung kayo, nakita namin nagra-random kayo sa questioning, o para hindi na tayo magano, alam naman namin, gusto nyo lang kumita, kaya grade 1 lang yung sinasagutan nyo, o yun, hindi na random namin ngayon. No? Pero kapag may Google Ads tayo, babalik na tayo dyan, hindi tayo magra-random. Bahala na kayo, sabi nga namin, pati yung mga caller, babalik namin yan para mas madali sumagot. Kasi bawat click nyo, talagang binabayaran na talaga ni Google yun. Okay? Kaya lang kasi sa bawat click nyo, magkakaroon siya ng ads. Kaya, pero mas malaki naman yung kikitain natin doon, no? Malaki kikitain nyo. Open mo yung ngayon sa kanya. Ano natin, no? Pakikita ko sa kanya. Okay. So, yung susunod naman natin pagagawa nyo, yung mga pure cash natin, dito na ng posting natin, no? Magkakaroon na tayo ng posting doon sa mga pure cash, para kasi meron na po tayong kung ngayon, sabi ko nga sa inyo, kung nahihiya pa kayo na mag-invite, so hayaan nyo ano nyo mag-invite, hayaan nyo yung nag-roll money, hayaan nyo yung ano nyo mag-invite, na yung GU nyo na lang ang mag-i-invite yan, na sila na lang mag-i-invite dun sa mga ano nyo, sa mga post. Di ba kailangan mag-post yung mga ano lang naman, pure cash? Yung mga pure cash lang. Kailangan mag-post. Okay. Wala naman sinabi mag-invite, mag-post din lang. Okay. So, kailangan namin ng screenshot para makapag-release kami ng RPO. Screenshot na nag-post kayo. Tapos yung Post mga... yung DepEd natin or yung request payout nyo or makahiram kayo doon sa apply nyo ng mga pwedeng pang-post. Ang dami-dami gumagawa sa GC. Yung mga pang-prop nila, ng mga pang-prop nila na pinupost sa Facebook nila, copy-paste nyo, tapos post nyo sa Facebook nyo. Yun na naman. Hindi kaya mas maganda sa mga page kayo mag-post para mas maraming makikita. Kung ayaw nyo pansinin, pag may nag-how doon, bigay nyo sa mga apply nyo. Sayang yun, pag may nag-how doon, entertain nyo. Isang invite, 70, di ba? 70. Tapos yung invite mo, kung halimbawa, invite mo, may mag-invite, 15 pesos ka pa doon. Wala ka nang ginagawa nun. Yung invite mo na yun. Tapos sa baba pa din, may mag-invite, may 10 ka pa din ulit. Diba? Tapos yung mga RPO nyo, paalala lang sa mga RPO, yung iba kasi, sa bandang uli, merong hindi nakakano, kasi dahil sinesend kasi yan sa mga upline. So pag dinesend sa upline, tapos hindi namin nakita, hindi napipay out yan ni CEO nyo, kasi pagka sinend sa kanya, nilalagay niya pa yun sa isang notebook, inisa-isa niya yan doon, kaya gaya ng notebook na hawak na ngayon, tapos sa kanya pinipay out. Sinicheck ko pa, dinodouble check ko pa yan. Oo, double check niya, isa-isa yan. O, yung galing naman kay IT. Doon naman ako nag-check. Okay. So yun, ito pa yung isang, sabi nga natin, bakit meron mga nawawalang account? Okay. So punta tayo niya sa sabi niya na may nawawalang account. Actually, maliit lang yung napakaliit, napaka-isolated nun. Sabi nga rin sabi nga ni IT, minsan hindi taga maiiwasan niya kasi ako mismo, yung isang account ko dati, yung isang account namin, parang hirap kami.
So ginawa ni CEO no, ni-reset niya pa yun sa akin. Eh nung time na yan, hawak pa namin yung reset nun. No? Ngayon, meron kasi tayo mga nakapasok na bookers. Actually sa bookers natin, sa as of ngayon na ginawa namin itong video na to, no, merong 81 suspicious na users detected. No? So, ito Talino yun, no? na talaga mga Pinoy na yun. Sobrang matalino. Yun yung mga nandadaya. So yan po yung 81 users detected. Ang ginagawa nila dyan. Diba? Makikita nyo po dyan eh. Parang Account po. yun yung mga ginagawa nila na parang imposible. Parang imposible na gagawin nila. So may ginagawa silang kakaiba dyan eh. Kaya lang syempre, wag naman man-cheat, di ba? Maging fair naman. Huwag naman nating i-ano yun kasi tayo Baka naman. kasi iba dyan, IT, gano'n. Gano'n alam na gagawin. Huwag naman mandaya. Maging fair naman. Kami naman kasi, hanggat maaari, pinipayout naman namin lahat. Tulungan na lang. Oo, kahit pure task, pinipayout namin. Ngayon, mayroon nagsasabi na naka-payout na pure task, tapos biglang nawala yung account. Eh, tingnan nyo kasi ito muna. 81 suspicious account. Okay? So, 81 yan. So, kung lahat yan sabay-sabay, eh, sino naman mabubuhay dyan? Malulugot kayo niyan. Diba? Malulugot tayo niyan. Okay? So, actually, ito, dapat ilalabas ko to sa live. Pero kasi, actually, hindi nga alam niya kahit ito na ilalabas namin. Parang yung unang-unang case na alala nyo, 1 week lang yung account niya, tapos dalawa account niya, 1.5 na yung payout. So parang napaka-imposible gagawin niya yun. So may pandadaya talaga nangyayari. May mga very impossible kasi dito kasi sa... Kasi kahit computein mo siya, parang mali eh. Diba? Tapos walang mistake. Imposible walang mistake. Eh, may mga error eh. Hindi naman kasi mapiperfect yung questionnaire natin. Yun ang napakahirap talaga. Minsan may Ano mga yun? tatanong dyan na tama, pero pag sinagutan mo, mali ka, pero tama ka sana. Kaya lang hindi kasi mapiperfect yan eh. So ngayon nirarambol-rambol ni IT yan. Naayos-ayos niya. Kaya hindi mapiperfect yan. Kasi yung nangyari dun sa case na yun, perfect niya. So paano mangyari yun? May mga ako pa nga yung iba yung nag-i-encode yan eh. Ako pa yung nag-i-encode pero minsan kapag sinasagutan ko, nagkakamali pa ako. Ako na yung nag-encode Talagang nun. may pandadaya talaga nangyayari. Oo. Huwag naman sana kasi alam naman namin na gusto natin pare-pares kumita. Kasi tayo guys, nag-ano pa lang tayo, kakasimula lang natin. So syempre, nag-ano pa tayo ng AdSense. Buti sana kung mayroon na tayong AdSense. O kung may AdSense na, walang problema. May AdSense na tayo, unli na yan. Wala Gawin nyo na to. Gawin nyo na to. Kahit wala na tayong maintenance, as in tuloy-tuloy na tayo. Kasi yun ang gusto ng AdSense eh. Kailangan tuloy-tuloy tayo. Bahala kayo Kasi kung wala anong pa, gusto nyo gawin. apply pa tayo. Kaya sana, tulungan na lang muna. Kumbaga parang kung ano na lang yung tama, gawin na lang. Kung paano makatulong, tulungan tayo. Kasi sa atin din naman to. So, Tayo din naman makinabang. so baka iniisip nyo kami yung dahilan ng pagkakawala ng mga ibang account. No, una-una, wala kaming control dyan. Unlike dati sa boot, may control kami. Ngayon sa web, nahihirapan kami mag-control ngayon. Kasi iba yung although meron kami, parang pare-pares lang naman tayo eh. No? Kung ano yung hawak nyo, ganun din yung hawak namin. Wala kaming hawak na server. No? Wala tayong hawak na server. So kumbaga ang server natin nakiki-join tayo. No? Wala kaming hawak na server. Tapos ngayon may mga features doon na wala na kaming access. No? Actually, susunod ng mga video ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung mga access lang namin. Okay? No, kung ano yung mga ibang tanong kasi iba nagtatanong ba't ganito? Tapos meron pa nga nangyayaring pattern. Sabi, ba't ito mga to, no, parang certain na mga ilan ba yan? Hindi ko malaman kung ilan yung sasabi nila na nawala yung account. No? Parang tigtatatlong payout daw, nawala yung account. Pero sa isang grupo naman, sabi na meron sa amin nakaapat na payout na bakit hindi nawala account. Diba? So
So, ang unang paliwanag ni IT dyan, una yung pinakita niya. No, kasi kapag under suspicious, no, pwedeng ma-block pa ng dalian ng account yan habang iniimbestigahan. So, actually, nag-iimbestiga na naman dyan, AI na naman eh. Okay? So, habang iniimbestigahan yun, posible mawala yung account. Ngayon, pag okay naman, binabalik niya naman yung account. So, wala talaga kaming control doon sa account na yun. Pangalawang dahilan, meron mga bata kasi kagaya nung nangyari sa akin, kinalikot ng maliit namin kasi kung alam niyo may maliit pa kami, di ba? So kinalikot ng maliit namin yung cellphone ko, tapos hindi ko na ma-access ngayon yung account ko. Kahit yung dati kong password, ginagano ko. Yan ako ngayon, binalik ko pa kay IT yun. Ba't ganito yung nangyari? Tapos sabi niya, ay hindi ko so ginawa niya, kinalikot niya. Tapos pinaano niya sa akin, ayaw na naman. Tapos yung pangalawang anak ko kasing lalaki, 70 years old, no, marunong sa mga ganyan-ganyan, marunong sa mga computer, o yung mga actually yun yung mga parang ginagawa niya sa school. Nagtuturo pa nga siya sa mga computer nun eh, sa mga classmate niya. So, may kinalikot lang siya sandali, pagkakalikot niya. Sabi niya, sige, testingin mo. Pag testing ko, na-open ko na. So, yun yung pwedeng pangyayari. Tama yung sabi niya IT na baka may nakakalikot lang dyan. Kaya tingnan mo yung cellphone mo mismo na ginagamit. Okay? So, ngayon, yung iba naman to, naipaliwanag ko na rin yun sa iba na ganun na nangyayari. Okay. So, yun nga, may tanong din sa akin, din sa kung yung daw wallet daw ba, ay okay lang ba kahit hindi nakapangalan sa account holder? So, okay lang po yun, makaka-withdraw pa rin kayo kahit hindi sa inyo nakapangalan yung account holder. Pero kailangan, yung Facebook account na mismong nag-request at yung Facebook account nung pumasok isa. Ganun po yun. Actually, wala may iba nakakilala sa inyo kundi po yung upline nyo. So, ang verification po niyan is kay upline nyo. Okay? So, kasi syempre nag-uusap kayo sa messenger. So, sa messenger nyo yan makikita. Sa messenger makikita ni upline yan kung ano po yung pag-uusapan nyo or napag-uusapan nyo tungkol doon sa account nyo. So that means kung mag-request payout ka tapos iba gagamitin mo so kaya upline mo po sasabihin yun. Sa amin naman po kahit saan po namin yan basta sinend sa amin i-upline nyo automatic po yun payout po namin no? Kung meron din mga na-hack na account sa inyo no, pinaka-best dyan maggawa kayo ng second account na alam ng upline nyo. Okay? I-PM nyo yung upline nyo. Upline, ito po yung second account ko. Just in case na nagka-problema yung isang account ko, dito ako mag-PM sa inyo para alam niya. Okay? So, para pag nag-request kayo ng payout, hindi maapektuhan. Okay? So, ngayon, ang mga question po is unti-unti na namin pinapolish po yan. Kaya nga, kanya sinabi ko sa inyo, may mga nagtatanong bakit may mga ganong question, may mga dispalingado. Iniisa-isa ko na po yun. Actually, may nagtatanong nga sa inyo, sabi, yung ba may-ari daw ng ba ay teacher? No? Yes po, teacher po ako. Teacher po ako sa secondary dati sa DepEd po mismo at si mga niyo po ay teacher po sa elementary naman so isa sa pangarap namin pag nakaipon sa pangarap namin magtayo po ng school sa high school ako sa elementary siya actually ngayon school lang namin ngayon is karate kaya kung makikita niyo sa account natin pagbubuksan niyo ng nyo is may karate po kasi isa po yan sa mga project namin na ginagawa po kasi yun sa mga project na pinapasweldo rin naman kami ng LGU sa project po yan tinuturuan po namin yung mga estudyante po ng DepEd pero yan po ay libre lang po namin binibigay sa mga DepEd sa mga estudyante po
Okay? So ngayon kasi minsan kasi ang mahirap sa amin kasi minsan inaabot kami ng 100 na estudyante sa isang training. No, actually every Sunday and Saturday po yan. Kaya minsan pag Sunday, medyo ngarag din kami, pagod kami pag Sunday talaga. Kaya kahapon, sabi ko magla-live kami. 20 minutes bago kami mag-live, sabi ko idlip lang ako sandali. Tataka ko, hindi na ako. Magtuloy-tuloy yung idlip ko eh. Magtuloy-tuloy, hindi na ako ginising-gising ko kasi alam niya, pagod din ako eh. Kasi nga, di ba, meron pa rin akong karatanggalan ng bakal sa akin siguro. Lobat din kami parehas. Yun, batas lobat pa kami parehas. Kami lobat. Kahapon. Kaya nahirapan kami. Okay? So tapos may isa nagtanong, din daw sufficiency daw ng fund natin. Yun o, bukod doon sa hindi naman namin nitindi yung dyan, yung fund. Kasi nga po, parehas kami may trabaho. Parehas kaming may sweldo at magkasama kami sa trabaho. Tapos may iba naman po kami racket. So yung dyan po talaga sa project po na yan, yung pondo po dyan, talagang inano po namin na sa mga susunod pang project natin sa DepEd. So kagaya nung may kausap kami mga LGU, may mga kausap kami mga PTA, para yung mga test nila, maisali na po natin doon sa or yung mga periodical test nila, ay mailagay na po natin sa booth. So, inisisa na po namin yan. Sa ngayon po, yun po yung mga win-workout po namin. So, yun kaya minsan kailangan din namin ng fund. Siyempre, alam niyo naman kailangan namin mag-PR sa mga ibang government officials para mapansin yung project natin. So, sana pag-pray nyo na maging ayos yung project natin. Maski yung AdSense po natin, pag yung AdSense po natin, nagsimula na. So, gaya ng sasabi nga po namin, gusto nyo, bahala na yung mga voters sa inyo kung ano gagawin nyo. No? Ilalagay pa kami ng color para hindi kayo nahihirapan. Yun nga lang, syempre, kailangan nyo manood ng ads. Okay? So, yun lang, no? Lang yung video namin ngayon. Sa susunod, mga susunod, mag-inform kami sa inyo pag mag-ano po kami yung video. Lalo na pag may mga issue na dapat sagutin. Kung may mga problema na dapat at kung may iba pa kami announcement. So magbibideo kami para isend po sa inyo para mapanood niyo po. So yun lang, no? So mami, may sabi ka pa? Hindi, okay na. Sa next video na ulit. Okay, wala na raw po sasabihin si Senator Gatchalian. So ako na raw po yung magko-closing. So yun, no? Maraming salamat po sa mga manonood nitong video na to, nanonood ng video na to. Mga susunod, panoorin niyo po yung mga susunod ng video, lalo na yung sa mga announcement natin. So, nagpaplano rin po kami kasi na iniisip pa lang namin, no, kung kailan magkakaroon ng bakasyon ng mga estudyante kasi nakaano rin kami sa bakasyon ng mga estudyante, no. So, siguro yung mga nearby areas na, kung mayroong mga malapit na area rito, yung gusto makapag-meet sa amin. So, actually, nandito kami sa Metro Manila ngayon. So, yung gusto makapag-meet up sa amin, sige lang po, nandito lang po kami sa Metro Manila ngayon. Kasi may time po kami during weekdays. Okay? So, yun lang. So, maraming salamat po sa inyo. Sana po tuloy-tuloy po tayo. So, pag may mga tanong kayo sa GC, tungkol sa amin, o kung ano, pwede nyo kaming itanong direct sa messenger namin, o pwede sa GC. Okay? Yun lang po, maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Amen.